kilograms or more. Kung gusto natin dagdagan, walang problema. Yun po ang pinaka minimum, yung 3 kilograms sa isang tao. Kaya yun po yung view ng Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa doon sa pagbibigay ng Zadaqatul Fitr, or sabi niya equivalent value, and also said that if the payer pays in wheat, kapag siya magbigay ng Zadaqatul Fitr na tirigo, ay ang kalahati ng isang sa ay sufficient na. Ibig sabihin, hindi na kompleto, kailangan buong sana yon, kalahati lang. Kumbaga ito ay kilograms, imbes na 3 kilograms, 1 and 1/2 na lamang kapag tirigo. Ito yung view ng Imam Abu Hanifa, mashallah. So yun po yung ang mga tungkol sa Sadaqatul Fitr, sino ang magbibigay, kailangan, at saan ba ito ibibigay, sa kanino ibibigay. So ang mga recipient po ng Zadaqatul Fitr, katulad din ng recipient ng zakat, although may konting pagkakaiba, konti lang po. Unang-una, ang dhawir kurba, yung mga blood relation, yung mga kakamag-anak natin, pwede natin bibigyan ng Zadaqatul Fitr, yung immediate kin. Halimbawa, hindi sa ilalim ng ating responsibilidad, pero kamag-anak natin, yun po ang kauna-unahang merong karapatan tumanggap ng ating Zadaqatul Fitr. Pangalawa, yung orphan, yung walyatama, yung orphan, yung mga ulila. Pangatlo, yung mga walmasakin, yung mga miskin, yung the needy. Pang-apat, yung wayfarer, yung wabnis sabil. Ito yung mga wayfarer na nagtatravel. Panglima, yung mga beggars, yung wasailin, yung mga nanghihingi, yung mga nanglilimos, yung pong dapat bigyan ng Zadaqatul Fitr. Pang-anim, yung slave, yung tinatawag natin wafir rikab. Ito yung mga slaves. Sa ngayon po, wala na tayong mga slave, katulad ng sinabi. So mamili tayo kung saan yung mga tao na nabanggit pwede nating bigyan, o kamag-anak ba, yung mga miskin ba, orphan, o yung the needy, yung ulila, the needy, yung mga miskin, yung mga travelers, at saka yung mga beggars. Ito po yung mga classifications ng mga tao na pwede natin ibigay. Hanggang kailan ba pwede tayo magbigay? The whole month of Ramadan, ayon sa ibang mga scholars ng Poor School of Thought, ay pwede po tayo beginning of Ramadan or at the end of Ramadan, 1 or 2 days bago matapos ang Ramadan. Pwede rin po yun. Yun yung mga araw. And the last moment, pwede doon sa araw ng Eid, kapag bago po tumayo ang imam na magbigay ng kanyang khutbah or yung tinatawag na sermon sa araw ng Eid, pwede pa rin po magbigay ng Zadaqatul Fitr. Okay, mashallah. So tayo po ay patuloy sa ating palatuntunan sa mga informasyon na kailangan ng ating mga bagong yakap sa Islam, mga kapatiran, upang sa ganoon ma-enjoy nila ang pagdating ng Idul Fitr, at nang sa ganoon sila rin ay alam nila kung ano yung gagawin nilang pagbibigay ng Zadaqatul Fitr. Take note po, yung mga batang sanggol ay kasama po bibigyan ng Zadaqatul Fitr, kahit na yung pinanganak doon sa bago mag-Eid sa araw na yon ay kasama na sa pagbibigay ng Zadaqatul Fitr. Kaya yan po ang ating paalaala sa ating mga kapatid. Meron na po tayong 38 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating palatuntunan, ang Risalatul Islam. Dito lang po yan sa impilan ng radyo, ang DWJJ sa 684 sa inyong mga AM band. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang patuloy na nagsisikap at nag-aanyaya sa inyo muli at sa mga darating na panahon upang makinig sa ating palatuntunan, ang Risalatul Islam, ang natatanging programa ng mga Muslim dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mashallah. At nabanggit po natin kanina yung mga tao habang sa loob ng buwan ng Ramadan ay patuloy naghihirap, patuloy nakakatanggap ng mga pasakit at paniniil at kung ano-anong mga human rights violations. Yan po ay ang ating mga kapatiran dyan sa gawing Palestine, na sa conflict po between Israeli and Palestinian ay nangyayari ang mga ganitong mga bagay.
So siguro dapat nating banggitin konti kung ano yung mga causes, ano yung mga kadahilanan bakit nangyayari ang conflict na ito since 1947, kung hindi tayo nagkakamali, ay ang mga taon na yun ay hindi pa tayo pinanganak. Ano po? Ang inyong lingkod di pa po pinapanganak noon. Tayo po ay pinanganak noong 1959 lang. Kaya meron ng conflict itong Israeli-Palestinian problema na ito. Kaya ano baga ang naging tunay na mga root causes nito? Unang-una po dito, masabi natin, ayon sa mga reliable sources, sa mga nakalap natin, ito po ang unang-unang kadahilanan nito is because of hallowed land. Yung mga Jewish, yung mga Hudyo ay kinoconsider nila ang lupaing Palestine ay bilang lupa ng mga Israelita, ng mga Israel. Ito po ay merong kaugnayan doon sa mga istorya ng mga propeta noon. Alam naman natin na ang propeta Abraham ay siya po ay merong nanggaling yung 2 angkan sa kanya